nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan ang withdrawal ng mga production input gaya ng binhi ng palay at abono ng mga lokal na pamahalaan at ng mga grupo ng mga magsasaka sa mga bodega ng DA. Ang naturang production inputs ay sa ilalim ng High Yielding Technology Adoption Program ng Kagawaran na naglalayong mas palakihin at madagdagan pa ang ani ng mga magsasaka ng 16 na sako kada ektarya. Isang magandang buhay mga ka-agri! Welcome po muli dito sa ating programang Katuwang ng mga magsasaka at mangingisda saan man sa bansa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Let's praise God, Marie, dahil nakalalasap na ng pag-ulan ang ating rayon na talagang good timing para sa pagsisimula ng wet cropping season. At hudyat na rin ito, Christian, para mamahagi ang DARFO 12 ng mga production inputs gaya na lamang ng abono at binhi ng palay sa libu-libo magpapalay dito sa Rehiyon 12. At noong May 12 po ay formal na inilunsad ng DA12 ang High Yielding Technology Adoption Program o HYTA. At Christian, isang buwan na lang ay uupo na ang bagong leader ng bansa at kami po sa Department of Agriculture ay magkakaroon po ng bagong secretary. Pero bago yan, Marie, atin munang sariwain ang mga mahalagang pagbisita ng Secretary Alcala dito sa Rehiyon 12. At tatalakayin din natin ang mga programang kanyang pinangunahan na talagang masasabi nating tapat Alcala. At hindi rin natin maikakaila, lalong-lalo na ng ating mga magsasaka at mangingisda, ang malaking tulong sa kanila ng Department of Agriculture dahil hindi lang sila naambunan ng grasya, kundi nabuhusan sila ng iba't ibang proyekto mula sa gobyerno. Alam mo ba, Marina, kasing ganda nitong Bacneb River Cave dito sa Tiboli, South Cotabato, ang mga naitalang accomplishments ng DA12 sa pamumuno ni Secretary Alcala. Let us look back in the major accomplishments of DA12 in the last 5 years. Besides our special report, our agritourism segment will have an astounding rebirth today in our episode featuring the Bacneb River Cave. Sounds exciting, Marie. Kaya narito na po mga ka-agri ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa panguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya mula rito sa Tiboli, South Cotabato, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Subsurgent! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Subsurgent, agri tayo, Subsurgent, agri tayo, Subsurgent, agri tayo, Subsurgent. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Palay. Bigas.
lang ko hugasan ko ang bugas. Gusto niyo huwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Tiyan bes manada kanan eltan sayang kita kema di takedalang tustus. So, pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada gente ta saka manada kumida, specialmente con el canon. Sobra aton nga panguwa. Kag busog na kitabi. Mga bay, ano na to? Takaw-takaw na kami sa mata. Pero ang amon na appetite, full na. Wala ginaubos. Tapos, ginahaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda, suway, amin biyak sa natuloy magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, nasa 20 cacao growers ng Rehiyon 12 ipinadala ng DARFO 12 sa Philippine Cacao Summit and Expo 2016. Mga natatanging Agri-Fishery Council at kani-kanilang mga pinuno binigyang parangal ng DARFO 12 at RAFC 12. Rehiyon 12, nananatiling second biggest corn producing region sa buong Pilipinas. At Soxargen, mayroong 10 regional winners na magiging kinatawan ng rehiyon sa Gawad Saka Search 2016. At para ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita ngayong linggo. Mga kaagri, mga panibagong kaalaman na naman ang napulot ng mga cacao grower ng Rehiyon 12 matapos ang kanilang aktibong pagdalo sa 2016 Philippine Cacao Summit and Expo mula May 27 hanggang 29 sa lungsod ng Cebu. Ano-anong mga cacao farming technology kaya ang kanilang mga natutunan doon? Mula sa Cebu City, makiagribalita kay Christian Matuliano. Dahil sa suportang ibinigay ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture 12, aktibong nakadalo at nakiisa ang mga cacao farmers ng Soxargen sa 2016 Philippine Cacao Summit and Exposition na idinaos sa Mountain Wing Atrium SM Seaside City, Cebu noong May 27 to 29 na may temang Modernizing and Industrializing the Cacao Industry in the Philippines. Ang aktibidad ay inorganisa ng Plantasyon de Secuate na isang non-stock non-profit organization na binubuo ng mga agriculturists na may malasakit sa kapaligiran at may kaalaman sa malaking potensyal ng industriya ng kakao sa bansa. Katuwang ng PDS sa pagsasagawa ng aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Cebu at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Agriculture. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang industriya ng kakao sa pamamagitan ng modernisasyon at industrialisasyon at pagpapalawak ng mga production areas nito sa buong bansa. Kabilang sa mga dumalo sa aktibidad si Ms. Jennifer Remoquillo, Assistant Director ng DPI High Value Crops Development Program bilang kinatawan ni DA Secretary Proceso Alcala. Kanyang inilahad ang mga programa ng DA para sa pagpapalago ng industriya ng kakao, kabilang na ang pamamahagi ng kakao seedlings at pagpapatuloy na pananaliksik sa tulong ng agham at teknolohiya. Nakatakdang sa taong 2020 ay kailangang maabot ng bansa ang target nito makapag-produce ng 100,000 metric tons ng fermented cacao beans para sa export at domestic markets. Ayon kay PDS National President Christopher Fadriga, ang Pilipinas ay ideal para sa produksyon ng dekalidad na kakao dahil ito ay 10 degrees sa itaas ng Ecuador na mainam na taniman ng kakao. Sa 3 araw na aktibidad ay nagkaroon ng iba't ibang sessions kung saan ibinahagi ng mga imbitadong tagapagsalita ang kanilang mga kaalaman at karanasan sa industriya ng kakao.
Ang Cacao Summit ang naging daan rin upang mahikayat ang mga magsasaka na subukin ang iba't ibang value-adding activities upang magkaroon ng mas mataas na kita ang mga magsasaka. Ang mga delegado ng Region 12 ay masayang umuwi dala-dala ang mga aral na kanilang napulot sa ginanap na Cacao Summit na maaari nilang mai-apply sa kanilang mga sakahan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Christian Matuliano. Samantala, nasa 43 bago at konkretong farm-to-market roads ang nakumpletong ipinatupad ng DA Region 12 noong 2015. Ang mga ito ay may kabuang sukat na aabot sa 41 kilometers. Saan-saan kaya matatagpuan ang mga FMR project na ito? Tunghayan sa Agribalita ni Nelly Escote, Ilan. Yes, kasamang Weng, mula 43 ay nasa 49 na mga panibago at konkretong farm-to-market roads ang naidagdag sa listahan ng mga konkretong daanan ang naipagawa ng Department of Agriculture sa Soc-Sargen Region sa taong 2015. Inihayag ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na nakompleto na ng rehiyon ang 49 na farm-to-market road na may haba na 37.8 kilometers. Sinabi ni Director Datukan na sa 2015 target ay abot sa 64 na road projects na may haba na 41 kilometers ang target at ito ay may kabuang pondo na 410 million pesos. Ito ay para sa 4 na probinsya ng rehiyon kabilang ang Cotabato City. Sa kabuuang halaga nakalaan sa North Cotabato ang 155 million para sa 26 na road projects. Samantala, ang South Cotabato naman ay may 105 million pesos para sa pagkompleto ng 22 na mga proyekto. Nakalaan naman sa Sultan Kudarat ang 96 million pesos para sa pagpapagawa ng 11 road projects. Kasunod nito ang Sarangani na may 40 million para sa 4 na mga proyekto habang ang Cotabato City naman ay may isang proyekto na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Binigyang diin ng direktor na ang Farm to Market Road Development Project ay nakapagtala ng 92% na accomplishment dahil nasa 15 na mga proyekto pa ang kasalukuyang tinatapos. Ayon kay Director Datukan, ang Department of Public Works and Highways ay ang nangunguna sa implementasyon ng mga proyektong ito matapos i-download sa kanila ang pondo mula sa DA Regional Office. Ang team ng DA12 ayon sa opisyal ay sama-sama sa pagtatrabaho, katuwang ang DPWH sa pag-validate at pag-identify ng mga sites at pati na rin sa pag-review ng mga project proposals na isinusumite ng mga local government unit. Maliban dito, ginagampanan din ng DA12 ang paghahanda ng mga specification, detailed engineering designs, pati na ang program of works at iba pang mga dokumentong kinakailangan bago ang bidding procedures. Noong 2014 ay naipatupad ng rehiyon ang higit sa 737 milyong pisong halaga ng farm-to-market road na may sukat na higit sa 80 kilometro. Ngayong 2016, ang Soc-Sargen ay biniyayaan ng 460 milyong piso para sa konstruksyon ng mas marami pang sementadong kalsada. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen, ako si Nelly Escote Ilanan. Sa iba pang balita, hinihimok ni Isulan Mayor Diosdado Palyasige ang mga kapwa nito local chief executives na patuloy na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture upang makapag-avail din sila ng mga proyektong pang-infrastruktura mula sa Philippine Rural Development Project. Ang bayan ng Isulan kasi ay ang kauna-unahang recipient ng Farm-to-Market Road Sub-Projects mula sa DAPRDP sa buong Pilipinas. Mula sa Isulan, Sultan Kudarat, Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Hinihikayat sa ngayon ni Isulan Mayor Diosdado Palyasige ang mga kapwa niya local chief executive na patuloy na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture upang makapag-avail din ang kanilang lokal na pamahalaan ng mga proyektong ipinatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Inihayag ni Mayor Palyasige na dapat subukan din ng mga kapwa niya local chief executives na mag-invest sa PRDP dahil sa mga big ticket projects na maaari nilang makuha. Anya kapag mayroon silang 10 million pesos bilang counterpart, magkakaroon na sila ng 100 million pesos na halaga ng proyekto. Nananawagan ako sa ibang mga local government na dapat paghandaan nila yung programa ng PRDP dahil napakagandang programa ito. Nakita ko
sa bayan ng Isulan, kaya marami kaming project. Pero mo 10% lang ang equity mo. Magkakaroon ka na ng maraming project kung marami kang pera. Kung may 10 million ka, ibig sabihin makaka-project ka ng 100 million. Noong 2014, 3 farm-to-market road projects sa ilalim ng PRDP iBuild o Infrastructure Component na nasa 52 million pesos ang inimplementa sa Isulan. Ang mga FMR projects na ito ay ang Buwal-Talitay FMR, 1.4 km, Tayugo-Paladong FMR, 2 km, at ang Purok 2 San Martin FMR, 1.8 km. Inihayag nito na malaki talaga ang tulong ng PRDP sa mga magsasaka, kaya naisipan din itong hikayatin ang kapwa niya mga alkalde dito sa Rehiyon 12. Inihikayat ko sila na mag-invest at tingnan ang possibility na maka-access sila sa PRDP dahil ang Isulan ay naging rank number 12 sa buong Pilipinas dahil sa mga programa na nakuha namin sa PRDP, Pamana at iba pang mga project. Nagmungkahi rin si Mayor Palyasige na kailangan lamang nilang maglaan ng panahon sa paggawa ng mga requirement kagaya na lamang ng feasibility study at detailed engineering design. Ito na ang pagkakataon ng ating mga local government para mag-apply. Ang pagbutihin lang nila yung detailed engineering design, yung preparation, yung feasibility study, at nandyan naman ang PRDP para tulungan, pati na ang DA natin. Inihayag nito na isa sa mga epekto ng PRDP ay ang pagbaba ng transportation cost ng mga magsasaka. Ang mga FMR sub-projects ay ang naging dahilan upang gawing production area ang 1,000 hectares na noon ay idle land. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sargent. Ako si Cardilices Aguilion. At inyong natunghayan ang unang ratsada ng ating mga balitang agrikultura. Susunod, mga natatanging Agri-Fishery Council at kani-kanilang mga pinuno binigyang parangal ng DARFO 12 at RAFC 12. Soc Sargent, mayroong 10 regional winners na kakatawan sa rehiyon para sa Gawad Saka Search 2016. Isang buwang pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon, makabuluhang tinapos ng DARFO 12. At masustansyang brown rice o pinawa mabibili na sa mababang halaga. Ang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin sa inyo sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agri-Tayo Soc Sargent. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, hindi pa rin natitinag ang Soc Sargent Region kung produksyon ng mais ang pag-uusapan. Batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.24 million metric tons ang naitalang kabuang produksyon ng rehiyon upang mapanatili nito ang pangalawang pwesto sa buong Pilipinas. Ano-anong mga rehiyon kaya ang pasok sa top corn producing regions sa bansa? Alamin sa Agri-Balita ni Lito Mariano Salas.
Muli pa rin napanatili ng Soxargen ang pwesto nito bilang pangalawa sa buong bansa sa produksyon ng mais sa taong 2015. Ibinalita ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang 1.24 million metric tons na produksyon ng mais noong nakaraang taon ay dahilan upang pumangalawa sa buong bansa ang Rion 12 at number 1 naman sa Mindanao. Tiniyak ni Director Datukan na sinisiguro ng DARFO12 na ang mga corn farmers ay mayroong sapat na suporta upang makapagtala ng mataas na produksyon ng mais ang buong rehiyon. Kasama sa mga suportang ito ay ang pagpapalakas sa farm mechanization program na malaki ang ambag sa pagpapagaan ng kanilang land preparation at nakapagpapababa ng post-harvest losses. Sa ginanap na Corn Stakeholders Forum sa Coronadal City noong May 26, iniulat din ng Cereals Development Unit ng DA12 sa 300 magmamais ang datos na ito kung saan binigyang din nila na bagamat bumaba ang produksyon ng mais noong nakaraang taon kumpara noong 2014 dahil na rin sa matinding El Nino at iba pang kalamidad, napanatili pa rin ng Soxargen ang pwesto nito. Hinimok din ng Cereals Development Unit ang mga magsasaka na panatilihin nila ang matibay nilang ugnayan sa DA at mga Local Agriculture Office upang malampasan pa ang produksyon noong nakarang taon na magiging output ngayong 2016. Nasa 1.4 million metric tons kasi ang target ng ahensya para sa produksyon ng mais ngayong taon. Magiging sandalan ng mga magsasaka ang normal rainfall projection ng Pag-asa at ang malaking budget sa kanilang industriya mula sa DA upang makamit ang naturang target. Ayon sa forecast ng Pag-asa, magiging near normal ang rainfall condition ng Soxargen mula Mayo hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan o 81% to 120% normal rainfall percentage. Samantala, ang pondo ng DARFO12 para sa Agri-Pinoy Corn Program nito ay 226 million pesos para sa 2016 o katumbas ay 390% increase sa pondo nitong 58 million pesos noong 2010. Nag-uulat para sa Agri tayo sa Soxargen. Ako si Lito Mariano Salvo. Sa iba pang balita, dahil sa kanilang hindi matatawarang responsibilidad bilang boses ng mga magsasaka at mangingisda, binigyang papuri ng Department of Agriculture at Regional Agriculture and Fishery Council sa Soxargen ang mga AFC at AFC chairperson na nagpamalas ng exemplary at worth-emulating performances sa paglilingkod sa kanilang kapwa magsasaka. Mula sa General Santos City, Maki-Agribalita kay Chat Muniz. Pinarangalan noong Lunes, May 30, 2016 ang mahigit sa 60 mga Agricultural and Fishery Council o AFCs mula sa iba't ibang probinsya ng Rion 12. Ayon kay DA12 Regional Technical Director at RAPSI Executive Officer Zaddy Boloron, ang mga AFCs ay may malaking kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Department of Agriculture, lalo na sa monitoring at evaluation. Dahil sa kanilang voluntaryong serbisyo, buong pasalamat ang pinaabot ni Director Boloron sa mga AFCs na katuwang ng kagawaran at ng mga LGUs upang makamit nito ang food staples self-sufficiency target ng ahensya. Samantala, nagpasalamat din si RAPSI 12 Chairman Junicio Bautista sa kagawaran sa pamumuno ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa suportang pinapaabot nito sa RAPSI, mga opisyal at miyembro ng AFC na patuloy na sumasubaybay sa mga gawain ng kagawaran. At dahil sa kanilang binigay na panahon at effort sa pag-monitor at evaluate ng programa at proyekto ng kagawaran, pinarangalan ang lahat ng mga provincial, city at municipal agricultural and fishery council chairperson kasama na ang mga provincial coordinators. Sila ay tumanggap ng kanilang mga certificate of recognition mula sa DA. Samantala, pinarangalan din ang mga napiling outstanding MAPCs, CAPC, PAPCs bawat probinsya. Ito ay kinabibilangan ni na MAPC Chairman ng Surala Ramon Hefarba para sa South Cotabato, MAPC Lucrecia Neri ng Midsayap Cotabato, MAPC Manolo Vigilia ng Bagumbayan para sa Sultan Kudarat at MAPC Primo Pregoner ng Maasim, Sarangani Province. Samantala, hinalan naman na outstanding CAPC si Danilo Iya ng General Santos City at outstanding PAPC naman si Chairman Aurelio Betki ng Sultan Kudarat Province. Sila ay tumanggap ng plaque of recognition at cash prize. Samantala, pinarangalan din si RAPSI Chairman Junicio Bautista dahil sa kanyang dedikasyon at suporta sa kagawaran kung saan tumanggap din siya ng plaque of recognition. Ang naturang Assessment at Achievement Day ay sinasihan ng mga MAPC coordinators, DARFU staff at ito ay ginanap sa Sarangani Highland Gardens, General Santos City. Para sa Agri tayo Soxargen, Chat Muniz, nag-uulat.
Ipinagdiwang ng Department of Agriculture 12 ang kulminasyon ng Farmers and Fisherfolks Month 2016 noong ika-30 ng Mayo sa DARFO 12 building sa Coronadal City. Ang isang buwang selebrasyon na nakasentro sa temang magsasaka, mangingisda at kagawaran ng pagsasaka, nagkakaisa at magkatuwang tungo sa pambansang kaunlaran ay nagtapos sa pamamagitan ng isang programa kasama ang mga empleyado ng DA12, mga attached agencies, mga magsasaka at mga mangingisda. Pinasalamatan ni RTD for Operations Saldi Boloron at RTD for Research and Regulation Carlene Collado ang mga nagsipagdalo dahil sa kanilang pakikiisa sa programa. Ilan sa mga isinagawa sa programa ay ang updating o reporting ng mga banner programs at division ng DA12 at mga attached agency nito kagaya na lamang ng National Food Authority 12, Agricultural Training Institute 12, tanggapan ng Philippine Research Rice Institute ng Midsayap at Philippine Fisheries Development Authority 12. Pinarangalan din ang mga nanalo sa ginanap na sports fest sa mga kategoryang basketball for men at volleyball for women, kung saan nung mga nakarang linggo ay naglaban-laban ang mga manlalaro ng mga nabanggit na ahensya. Sinabitan din ng medalya ng mga opisyal ng DA12 ang mga magsasaka at mangingisda na present sa culmination program upang kilalanin ang kanilang kontribusyon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Matapos ang ilang buwang pangangalap ng mga natatanging magsasaka at mangingisda, mayroon ng itinanghal na regional winners ang Rion 12 para sa taunang Gawad Saka Search. Ito ay sina Marcelino Sarda ng Kidapawan City bilang Outstanding Coconut Farmer, Lucrecia Neri ng Midsayap bilang Outstanding Agricultural Entrepreneur, at Fernando Montemayor ng Pulumulok bilang Outstanding Small Animal Raiser. Pasok din sina John Rolin Mondehar ng Banga bilang Outstanding Young Farmer. Tagabanga din ang Outstanding Fisherfolk na si Regina Ruferos. Gagawaran din bilang Outstanding Agricultural Scientist si Dr. Onofre Corpus ng CFCST sa Arakan, habang Outstanding Agricultural Researcher naman si Dr. Sailila Abdullah ng PhilRice 12 sa Midsayap. Para sa group categories, Outstanding MAPSI ang Midsayap MAPSI sa pamumuno ni Lucrecia Neri. Outstanding BFT Non-LGU Operated ang Purok Embantayan Farmers Association Incorporated, BFT ng Lambayong. Samantala ang Malandag BFT naman ng Malungon ay napasakamay ang Outstanding BFT LGU Operated category. Noong June 3 ay pinadala na ng Region 12 Gawad Saka Secretariat ang scrapbook, video documentary at iba pang mga dokumento sa Agricultural Training Institute sa Quezon City. Umaasa naman si Director Bing Datukan na mula sa bilang na 10 ay marami ang tatanghaling national winners na maidadagdag sa roster of national awardees mula sa rehiyon. At para sa ating balitang pambansa, mga kaagri, bagamat alam ng publiko na masustansya ang brown rice, kakaunti pa rin ang kumakain nito. Ang karaniwang dahilan ng ating mga kababayan ay ang mahal nitong presyo. Subalit ngayon, sa pamamagitan ng proyekto ng Philippine Rice Research Institute na tinatawag na Brown for Good, mabibili ng brown rice sa mas murang halaga. Kung dati ang brown rice ay 50 to 80 pesos kada kilo, ngayon ay mabibili na lamang ito sa halagang 37 pesos kada kilo sa mga retail stores ng National Food Authority. Ang brown o unpolished rice na karaniwang tinatawag ding pinawa ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito ay kulay brown dahil kasama pa rito ang darak. Mas masustansya ito dahil ang darak na ito ay mayaman sa protina, fiber, vitamins, minerals at antioxidants. Batay sa mga pag-aaral, ang brown rice ay mabisang pananggalang sa iba't ibang uri ng karamdaman gaya ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Dagdag pa rito, ang brown rice ay mabuti din sa mga nagda-diet dahil mayaman ito sa fiber. Madali rin itong makabusog kung kaya't maiiwasan ng overeating. Dahil sa kabutihang dulot ng brown rice sa kalusugan, naniniwala ang kagawaran ng pagsasaka na ang pagpropromote ng brown rice bilang pamalit sa puting kanin ang siyang mabisang solusyon sa malnutrisyon. At yan ang ring kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Huwag bibitiw dito sa Agri Tayo Sock Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Discover the champion's secret nutrition. White corn,
Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game-long stamina. Winner! Whitecon, champions in nutrition. Mag-Whitecorn, champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Ang bayan ng Tiboli sa South Cotabato ay isa lamang sa mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12 na tumanggap ng napakaraming biyaya mula sa DA. Isa na nga sa mga proyektong ito ay ang Farm to Market Roads na matagal nang inaasam-asam ng mga Tibolinian. Ang kaginawa ang dulot ng mga kasadang yan, panoorin sa ating special report. Pinakikinabangan na ng daan-daang magsasaka at mga residente sa bayan ng Tiboli, South Cotabato ang mga sementadong kalsada na pinagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Ang mga proyektong Farm to Market Road ay pinatutupad sa ilalim ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan ng Administrasyong Aquino na naglalayong masuportahan ang pagtatamo ng kapayapaan sa bahaging ito ng Mindanao. Batay sa ulat ng pamana team ng DARFO 12, tinatayang nasa 103 milyong pisong halaga ng FMR ang ipinagagawa sa bayan, na kung saan isa na rito ang Lambuling FMR na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sa pagbabahagi ni Lambuling Barangay Captain Mary Sugan, napakahirap ng kanilang sitwasyon bago pa man naisemento ang kanilang mga kalsada. Dulot nito aniya ay ang tagal ng oras ng pagbabiyahe ng kanilang mga produkto. Perti kabudlay ang amon nga barangay. Pag halin ka dire magato ka salamyan daw apat gid ka oras, pero subong nami na ang amon barangay. Pag halin mo dire pagato salamyan mga isa lang ka oras. Kag damo ang akon pasalamat sa sining project halin sa DA, kagalin sa aton president. Dahil din sa sira-sira at lubak-lubak na kalsada, ay malaki rin ang kanilang ginagastos sa pamasahe patungong bayan. Sa pamasahe, ang sauna tag 40. Pero subong daw gamay-gamay na lang kay ang dalan. Maayo na, kagdali na lang ang ginakantoan namon sa lamyan. Kay pero subong namin ang amon barangay. Mga ka-agri, dahil sa ipinagawa nating proyektong Farm to Market Road dito sa Barangay Lambuling, Tiboli, South Cotabato na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay nabawasan ng 50% ang oras na ginugugol ng ating mga magsasaka at iba pang residente sa lugar sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa merkado na makikita sa Barangay Lamian sa karatig bayan ng Surala. At batay po sa kanilang kwento, kung ikaw ay maglalakad mula rito sa barangay patungo sa Barangay Lamian, magtatagal huyan ng 4 na oras dati. Pero ngayon, dahil sa konkretong daan ng ito, ay magtatagal na lamang ito ng 2 oras. Pero kapag ikaw ay may sasakyan, ang dating biyahe na nagtatagal ng 2 oras ay makakarating ka na sa Barangay Lamian mula 40 minutes hanggang 1 oras na lamang. Ayon kay Municipal Agriculturist Oliva Miramon, higit sa 95,000 hectares ang lawak ng bayan ng Tiboli, kung saan sari-saring produkto ang itinatanim dito tulad ng palay, mais, saging at marami pang iba. Ang Tiboli po ay mayroong 95,000 hectares. Ang iba ay nataniman ng saging, yung sa Sumipro ngayon, at saka yung pinya, andyan naman under sa Dole, and then mayroon ding growership, so under din yan sa cooperative. Ang iba naman ay tinataniman din ng mais at saka palay. Mayroon ding tinataniman ng mga gulay andun sa mataas na elevation, no? So, more or less, mayroon din tayong nataniman ng mga nyug, mga more or less 1,260 hectares. And then, other crops, mga high value, yung mga fruit trees at saka ibang mga crops na under sa high value. Maliban sa Lambuling FMR, 2 pang malalaking FMR sub-projects ang kinoconstruct sa bayan. Ang Lamsalome FMR na nagkakahalaga ng 50 milyong piso at Maan FMR na 3 milyong piso naman. Bukod sa mga proyektong infrastruktura, higit sa 21 milyong pisong halaga ng mga proyektong pangkabuhayan ang natanggap ng mga benepisyaryo.
Pero subong, di na kami mabudlayan. Kaya ang magbakal sa mga saging, diri na sa amon. Diri na sila mabudlayan, di na kami magasto sa motor. Damo ang amon nga pasalamat. Sa naging panayam ng Agri-Tayo Soccergen kay Mayor Dibutuan, ipinarating nito ang malugod na pasasalamat sa gobyerno, sa DA at sa iba pang national government agencies sa patuloy na pagbibigay ng tiwala sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga proyekto na lubos namang pinakikinabangan ng mga magsasaka sa bayan.
Ako pala si Jerry Palomo, isang presidente ng Irrigators Pasidum IA Incorporation sa Tacorong Tases Irrigation System. Dahil sa Haita, tumaas po ang aming harvest, nakaabot kami ng 100 kabans per hectare. Iba talaga yung seeds ng Haita kasi certified yung binibigay nila kaysa dati naming binhi na good seeds lamang yung ginagamit namin. Ang impact na encourage kami na magamit ng hybrid seeds kasi yung abot is malaki kaysa good seeds. Kasi yung hybrid, yung ang ano ng palay is maganda tingnan, walang nakataas sa kontra sa good seeds. Kaya sa good seeds, maraming anong tawag yun sa Tagalog, yung mataas kaysa original. Yun ang kinaibahan ng hybrid, ng certified seeds kaysa good seeds. Iba talaga yung nabigay ng Haita ng mga seeds na certified. Message ko sa DA, ipagpatuloy yung subsidy sa farmers, lalong-lalo na ngayong panahon na dumaraan yung El Nino kasi nangangailangan din ang mga farmers ng binhi. So timing itong programa ng DA na nagbibigay ng binhi sa mga farmers kasi makatulong ng malaki sa kanila kasi wala na silang binhi na inipreparar sa ganitong season. Good morning. Ako si Joel Cades from Libak, Barangay Salaman. Sa part sa Haita, sa last year, 2015, so maganda yung harvest namin kasi yung sa area ko na 0.5 hectares, so umabot yung harvest ko na 64 bags, 70 bags, and then yung sa giyan ko sa kilo, bali 4.4 ang average na aking harvest sa 0.5 hectares. So yun ang doon kasi ang ginamit ko rin doon, so yung trichogramma na galing sa DA, no? Hindi ako gumamit ng yung chemicals part sa aking palayan. May kaibahan talaga kasi yung sa Haita certified seeds, din yung kung sa yun na yung ginagamit ko na yung kahit saan magkuha ng similya, so medyo mababa talaga yung harvest namin. So yung maganda ang impact ng yung sa binigay ng gobyerno, yung sa DA na yung sa Haita program. So sa pagkabuhayan naman, so yung mga anak ko nakaaral pa rin dahil sa yung malaki yung harvest ko sa aking farm. O yung ko, so dagdag income sa aming pamilya. Ang mensahe ko sa Department of Agriculture, so lalo na kay Director Hayag Datukan na lahat ng ibinigay na mga programa na galing sa Department of Agriculture, so maganda talaga at nagamit talaga ng mga farmers kahit saang lugar. So yan ang ko sa kanila na gumamit kayo ng mga certified seeds. At sa ngayon naman na meron namang ibigay ngayon na yung Haita sa 2016, so sana madagdagan pa yung harvest nila. So yun lang. Ako si Glicerio Solocasa Jr., IA President ng Colon-Libos Communal Irrigators Association. Isa kami sa mga beneficiary sa programa ng DA na ginatawag na Haita. So far, ang naging harvest namin during that time, nag-increase din man sa mga 2 to 4% ang mga harvest ng mga mangunguma. Dako man ang nabulig sa mga farmers ang ini nga programa. Siguro may gamay gid man nga kaibahan kay tungod nga may mga interventions, may mga support nga abono, basi kung ini nga variety nga ginatag sang DA, basi kung may mga gamay siyang mga element nga makapahatag dako sang production sang palay. So malaki ang impact, naging tumaas yung income ng mga farmers doon at saka medyo umangat din yung buhay nila
Kasi nga nadagdagan yung income nila dahil doon sa programa. So far, para kay Ma'am Bing Datukan, maraming salamat po sa inyong tulong sa mga farmers, lalo-lalo yung aming IA na beneficiary din ng mga programa ninyo. So maraming salamat po dahil nakabil po kami ng mga programa galing sa gobyerno, lalo-lalo na po sa DA. Ako po si Leonardo J. Kines, nakatira po sa Poblacion Columbia Sultan Kudarat. Tungkol po sa haita na binigay po sa amin, medyo tumaas po kaunti yung production namin sa haita. Kasi sir, ang kaibahan kasi ng dating seeds namin na yung ikumpara ko po sa haita, mas mataas talaga yung haita sir. Kasi yung dating seeds, yung mga inbreed rice lang kasi na ginagamit namin, maraming konselong ko pa, damo sa bag. Nakatulong talaga yung haita sa kabuhayan namin sir. Kasi yung ibang mga farmers, nakakuan kami sa mga traders. So yung haita, yung patakaran po ng gobyerno natin na pasobre scheme. So ang ginanawa namin, yung iba pagkatapos ng kuan, yung binabalik namin para isinasauli namin yung haita para makabil naman yung hindi nakabil. Ganun po sir. Sa di po, lubusan po ang papasalamat namin, papasalamat ng magsasaka po doon sa Columbio, lalong-lalo na po sa Alep Lumaga Communal Irrigators Association. Doon po sa amin, sa ibinigay nila na seeds, program na haita. At maraming salamat din po sa ating Pangulo ng Pilipinas at saka kay Ma'am Red Datukan po sir. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ako po si Dante Asirmida, new elect of BNBLIE President of Baguntapay, Lipaga area. So unang-una, nakakuha kami ng harvester at saka yung four-wheel drive tractor na mayroong mga attachment na just like sa bako, rotavator at saka disc plow. So mayroon pa kaming mga seeds blower at saka mga seed bank na nakamit sa administrasyon ni Secretary Alcala. So, yun talaga, makatulong talaga yun sa mga farmers namin, labi na sa mga harvest time na hindi kaya ng mga farmers natin na mag-harvest. Yung harvester natin, yun talaga ang nakapa-recover sa kanila. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandyan yung mga leader na mas hindi po nabilong sa korupsyon. Nandyan sila. Ibinigay nila yung effort nila, ibinigay nila sa farmers yung tulong. So maraming salamat po kay Ma'am Datukan at saka kay Secretary Alcala at noon pa man sa ating Pangulo Noynoy Aquino nung nakaraang administrasyon.
Marami pong salamat. Ako po ay si Simplicio Cadot ng Bimado Irrigators Association. Sakop ng 4 na barangay ng Magalyon, Bialong, Inas at Dungguan. May membro ako ng mga 700 farmer members. Ang aming coverage, service area namin is 1,227 hectares. Iyon nasakop ng Bimado Irrigators Association. Sa nakuha namin na mga project sa DA, napakarami. Una, yung natanggap namin yung mga livestock, dispersal, yung magkandak dito noon si Secretary Alcala ng Rice Field Day region-wide. So marami siyang napamigay sa mga magsasaka dahil ang Bimado noon ay siya ang host ng Philippine Rice Field Day. So marami siyang binigay. Sa Bimado, ang natanggap namin ay nakatanggap kami ng farm machineries, isang kuliglig, isang rice planter, saka trailer. Saka ang isang pinakakuha namin na nakatulong sa amin yung programa ni Secretary Alcala ng HITA, High Yielding Variety na Passover, yung program yung Passover, no? Sa mga farmers, yung nakatanggap sa sunod na cropping, yun naman ang hindi makatanggap yung pagbigyan. So napaka-inam, naka-improve ng aming mga production, saka naka-level off talaga ng mga farmers. So ang hangat namin ay na mapagpatuloy pa ang ganito mga programa. Saka yung isa pa na pasalamatan namin yung pinagawa ni Secretary Alcala na 888 meters na concrete road from Plangmlang River tapos na, saka napakaganda, napakainam sa mga taga Inas in particular, kahit nang doon sa Inas yan nangyayari ang project as reward sa Rice Field Day na ginawa ni Secretary Alcala. Napakaraming nagpasalamat sa kay Secretary Alcala sa kanyang mga programa. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Mayo ay pinangungunahan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMech ang obserbasyon ng Post-Harvest Losses Prevention Week. Kaugnay nito ay nakapanayam ng Agri-Tayo SOC Surgeon si Applied Communications Division Head Dr. Rod Estigoy. Ang kahalagahan ng naturang week-long activity sa ating Agri-Talakayan. Ito ay isang executive order kasi na sinainan ng ating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at isa ito doon sa aming advocacy tuwing third week ng Mayo. Kaugnay ito doon sa siyempre observance natin ng month-long ng Fisher Fox Farmers and Fisher Fox Month also. At ito ay nagsusulong ng advokasya sa kung paano natin maiiwasan ang pagkasayang ng pagkain pagkatapos na ito ay maani. So,
ito ay napakahalaga sa buong Pilipinas kasi alam naman natin na hindi pa nga sumasapat ang pagkain, pero hindi na nga sumasapat ay may nawawala pa. So, kailangan nating itaas yung antas ng kamalayan at kaalaman ng ating mga kababayan kasi hindi lang naman magsasaka ang involved dito, kundi lahat ng stakeholders sa agriculture, mula doon sa nagpo-produce, nag-handle ng pagkain, at maging ang mga consumers ay kasama dito sa ating usapin tungkol doon sa kung paano maiiwasan ang pagkasayang, pagkawala, pagkabulok ng mga pagkain pagkatapos na ito ay anihin natin. Ang PhilMec kasi ay attached agency ng Department of Agriculture na kung saan ang mandato namin ay magsaliksik, tumuklas ng mga bagong kaalaman, mga bagong teknolohiya at pamamaraan kung paano natin may iwasan ang pagkasira ng pagkain, the same time ma-maintain natin yung quality ng pagkain. At hindi lang yon, meron din kaming bagong mandate ngayon na magtuklas din o mag-discover ng mga bagong pamamaraan para mapagaan ang gawain ng ating mga magsasaka sa bukid. Kaya meron kaming bagong mandate na mechanization. So, tama, ang Department of Agriculture ay patuloy na ito yung ating isang layunin na yung food self-sufficiency ay magkaroon ng katuparan at isa nga dito sa mga strategies kung paano ito makakamit ay yung mabawasan natin ang pagkasayang, pagkasira at pagkabulok ng pagkain pagkatapos na ito ay maani. So, ang aming pinapalaganap na pamamaraan ay siyempre yung science-based na tinatawag nating pamamaraan at the same time yung paggamit ng mga teknolohiya. So, ito ngayon ang layunin ng ating Post-Harvest Loss Prevention Week at ang aming pinaka-tagline ngayon ay mas masaya kung walang maaaksaya. Noong 1990, ang benchmark natin sa antas ng paggamit ng makinarya sa Pilipinas ay 0.52 horsepower per hectare lang. Anong translation nito sa isang magsasaka? Na ang isang magsasaka sa Pilipinas, ang typical na farm power lang ay kasing lakas ng electric fan. Yan lang. So, ibig sabihin nun, malayong-malayo ito doon sa siguro sabihin nating ideal na horsepower per hectare. So, noong 1990, ang baseline sa research ay iyon. Noong tayo ay sa Department of Agriculture ay nagsulong ng Rice Mechanization Program, ay tiningnan ulit natin from between 2011 hanggang noong nakaraang taon ay nagkaroon kami ng isang pagsusuri ulit kung ano na ang antas ng paggamit ng makinarya sa Pilipinas. Sa rice and corn farming ay tumaas naman tayo ng 2.31 horsepower per hectare at sa pangkalahatan, ibig sabihin nito, yung paggamit ng makinarya sa high-value crops, sa grains, sa legumes ay 1.23 horsepower per hectare. So, ikukumpara natin sa baseline natin na 1990s na 0.52 horsepower, makikita natin na tumaas tayo ng halos doble sa kabuuan ng agriculture sector. At kung ito ay i-trim down natin sa rice and corn farming, ay umabot na tayo ng 2.31 horsepower per hectare. At ang layunin ng Rice Mechanization Program after 2016 ay umabot man lang tayo ng 3 horsepower per hectare. At yan, kung makakamit natin yan, ay medyo, kung ikukumpara natin sa ating mga Asian neighbors, ay medyo, hindi pa naman tayo lumalampas sa kanila, pero medyo at par tayo dito sa level ng paggamit ng makinarya sa ASEAN. At yan mga ka-agri ang unang bahagi ng ating interview kay Doc Rod Estigoy ng PhilMec. Sa susunod na linggo ay aalamin naman natin mula sa kanya ang iba't ibang post-harvest equipment and facility na nilikha ng PhilMec na kasalukuyan ng ginagamit dito sa bansa. Tuloy lang sa pagtuto dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant.
Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Sa pagbabalik ng inyong pinanabikang segment, ang agriturismo, isang hindi pangkaraniwang agrotourism hub ang handog namin sa inyo, na tiyak na magpapakinang sa inyong mga mata. Sa ating mga kaagri na mahihilig sa water adventure, isang bagong tuklas na pasyalan ang siguradong inyong kagigiliwan na matatagpuan lamang dito sa Soxargen Region. Ang Bacneb River Cave na matatagpuan sa Barangay Laconon, Tiboli, South Cotabato ay swak na swak para sa buong magbabarkada, magkakapamilya at magkakamag-anak upang mag-enjoy at lasapin ang gandang taglay ng kalikasan. Pangunahing atraksyon sa lugar ay ang malakas na agos ng tubig na nagmumula sa kuweba, kung kaya water rafting ang patok na gawing adventure dito. Maaaring pasukin ang kuweba, ngunit kailangan munang magsuot ng life vest para sa pansariling kaligtasan. Sa pagpasok ng kuweba ay kailangang sumakay ng rubber boat at hihilain ito papasok upang mas malapitang maaninag ang ganda ng loob ng kuweba. Sa loob dito ay maaaring bumaba sa rubber boat at magtampisaw sa malamig na tubig ng Bacneb River. Kailangang kumapit ng mahigpit sa lubid upang hindi matangay ng malakas na agos ng tubig. Bata man o matanda ay talagang dinarayo ang Bacneb River Cave upang makapag-relax at makapaglibang. Sa kasalukuyan ay patuloy na pinagaganda ng lokal na pamahalaan ng Tiboli ang Bacneb River Cave upang maging isang tanyag na agritourism spot sa rehiyon na tiyak na makatutulong sa pagpapaganda ng kabuhayan ng mga Tibolinian. Kaya mga ka-agri, halina kayo dito sa Bacneb River Cave sa Tiboli, South Cotabato. Mga ka-agri, kung may mga kakilala po kayong mga magsasaka na hindi pa nakakatanggap ng proyekto mula sa DA, marapatin lamang po na ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office sa inyong lugar. Dahil kahit napupuntahan natin ang saan mang sulok ng rehiyon sa pamamagitan ng ulat sa bayan, ay baka meron po tayong farmers na hindi nare-reach out dahil sa lawak ng Soxargen Region. At kung may mga concerns at katanungan po kayo sa mga proyekto ng DA, lumapit lamang po sa inyong mga agricultural extension workers o di kayo sumangguni sa aming opisina upang tamang impormasyon po ang inyong makukuha. Muli, para po sa ating mga magsasaka, huwag po kayo mag-aatubili lumapit sa DA dahil hindi po kayo pababayaan ng DA. Kung nais niyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast channels kung saan niyo mapapanood ang ating programa tuwing Sabado. Narito naman po ang mga istoryang dapat niyong abangan next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri ay antabayanan ninyo ang aming special report tungkol sa mga legasiya ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ano-ano kaya ang mga proyekto at programang kanyang nilikha at binigyang pansin na malaki ang naitulong sa ating mga magsasaka at mangingisda? Yan ay ang dapat niyong abangan. Sa
susunod na Sabado, samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Succession!